Good governance ni Mayor Vico Soto minaliit ng kalaban nito. Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban at hinahanga nating city official ng Lungsod Pasig ngayong araw po ng Martes, May 6. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, tila minaliit ng katunggali ni Mayor Vico Soto na si Sara Diskaya ang good governance na ginagawa ng butihing mayor para sa Lungsod Pasig. Sabi sa ulat ng Abante Tonight, totoong serbisyo ang kailangan ng mga Pasigenyo. So basahin natin ang write-ups na to ng nasabing tabloid. Karapat dapat ang mga Pasigenyo sa tunay at konkretong serbisyong pampubliko at hindi lamang sa tinatawag na good governance ayon kay Mayoralty Candidate Ate Sara Diskaya. Ako'y pabor sa good governance. Gusto ko rin ito. Pero dapat may kaakibat itong konkretong resulta. 6 na taon ang ibinigay sa aking katunggali para pagandahin ang buhay ng mga Pasigenyo. Pero wala siyang naipatayong mga paaralan, ospital o pabahay na siyang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Ani Diskaya. Usapang sikmura, kinabukasan, kalusugan, maayos na tirahan, ito ang tunay na kailangan ng mga Pasigenyo. Hindi sapat ang sinasabing maayos at malinis na pagpapatakbo ng pamahalaang lokal, dagdag pa niya. Binanggit din ni Diskaya na walang pangarap o bisyon ang magkakatotoo kung ang leader mismo ay hindi marunong magsimulang tuparin ang mga pangako. Nangako si Diskaya na gagawin isang smart city ang Pasig, isang lungsod na gumagamit ng makabagong teknolohiya upang mas mapabuti at mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo sa mga mamamayan. Sa ilalim ng grupong Team Kaya This, gagamitin ni Diskaya ang kanyang karanasan sa pagnenegosyo upang paunlarin ang infrastruktura at mapabuti ang kabuhayan ng mga Pasigenyo. Ilan sa kanyang mga prioridad ay ang pagpapatayo ng 11 palapag na gusaling universidad, 7 palapag na gusaling high school at isang modernong elementarya upang palawakin ang edukasyonal na oportunidad para sa mga kabataan ng Pasig. Nais din niyang magtayo ng makabago at 11 palapag na ospital na may kumpletong pasilidad, libreng gamot at zero billing na matatapos sa loob ng 2 taon kapag siya'y nahalal. Kabilang din sa kanyang mga plano ang pagtatayo ng vertical housing project upang masolusyonan ang kakulangan sa pabahay at ang pagtatag ng isang ultramodern na transport terminal para sa mas maayos na sistema ng pampublikong transportasyon upang masolusyonan ang lumalalang trapiko. Nais niyang magpatupad ng sensor-based traffic system at magtayo ng vertical parking spaces para sa mga sasakyan. Palalakasin din niya ang patakaran ng flood control ng lungsod upang mabawasan kung hindi man tuluyang maiwasan ang pinsala sa buhay at ari-arian tuwing tag-ulan. Kabilang pa sa kanyang mga plano ang pagpapabutin sa kakayahan ng lungsod sa aerial firefighting at rescue, pagpapatayo ng bagong kalsada at malawak na esplanade sa tabing ilog or Ilog Pasig, digitalisasmo ng mga serbisyo sa City Hall at mga ospital, pagkakaloob ng libreng city-wide Wi-Fi at pagtatag ng isang command center para sa malawakang anti-crime CCTV network. Ito ang kailangan namin mga Pasigenyo, mga proyektong magpapagaan sa araw-araw naming pakipaglaban sa buhay. Ito ang alay ko sa aking mga kababayan, ito ang aking mga pangakong kayang-kaya kong tuparin. So yun nga mga kaparokya, para sa aking tila minaliit ng mayoralty candidate na si Sara Diskaya ang good governance ni Mayor Vico Soto, which is anya ay hindi daw sapat ang good governance kung gutom daw di umano ang sikmura ng mga Pasigenyo. Marami siyang pinangako tulad ng pagpapagawa ng ospital, pabahay at eskwelahan. Mga pangakong madali lang sabihin, pangakong maganda lang sa pandinig pero mahirap tuparin. Sa 6 na taon mga kaparokya, for sure Pasigenyo satisfied with Mayor Vico Soto work. Tapat at talagang tunay na serbisyo ang binigay niya sa mga Pasigenyo. Kaya ano pang hahanapin nila kay Mayor Vico Soto? At sa 6 na taon mga kaparokya, sa first term niya as mayor nagdaan po ang pandemic. Pero naitawid niya ng maayos ang mga Pasigenyo. Ngayon, nasaan kayo nung time ng pandemic?
ni hindi man lang naramdaman ng mga Pasigueño na may Sara Diskaya or Saint Gerard na nag-e-exist until one time nabuko lang kayo ni Mayor Vico Soto na nagpapagawa kayo ng walang kumpletong permit. Kaya bago yung sinasabing totoong serbisyo, ayusin nyo muna mga atraso nyo sa lokal at nasyonal na pamahalaan. Hindi kailangan magpagawa ng kung ano-ano tulad ng mga sinasabi mo dahil ang tamang solusyon dyan ay ayusin. I-renovate lang ang mga ito. Hindi gutom ang Pasigueño, mas gutom sila sa maayos na pamamahala na binusog naman po ni Mayor Vico Soto. At ang good governance ang siyang pinakamahalagang maibibigay ng mga public servant na ginagawa ni Mayor Vico Soto. Good governance, transparency, at accountability. Walang pangako pero may gawa. Totoong serbisyo na walang bahid pamumulitika. Kaya wala nang hahanapin ang mga Pasigueños dahil natagpuan na nila ang nagpabago ng buhay nila. At yun nga po ay walang iba kundi si Mayor Vico Soto. So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Magsingat po tayo. Thank you and God bless.